Welcome back, Kaalam. Ngayon ay pag-uusapan naman natin kung bakit biglang nawala at nagtago si Gretchen Barreto matapos maipasara ang isabong. May hangganan na rin pala ang tapang ng nag-iisang Lagreta. Kung mapapansin these last few months, tumahimik bigla si Gretchen Barreto at halos hindi maramdaman ng kanyang mga fans. Ayon sa isang source, mismo ang kanyang long-time partner na si Tony Boy Cuanco ang nagmando kay Gretchen na manahimik at huwag munang kumuda sa social media, lalo na sa kanyang personal Instagram account. Nagsimula ito noon pang March 2022 kalinsabay ng tila pananakot ni Gretchen kay Senador Bato de la Rosa dahil sa Senate hearing ng committee nito sa Senado hinggil sa nawawalang 34 na sabongero dahil sa talamak na isabong. Sa Senate hearing kasi, nag-isang business partner o rumored boyfriend ni Gretchen na si Charlie Atom Ang na kilalang wedding lord at gambling lord sa bansa na siyang nagmamay-ari ng malalaking isabong arena sa Pilipinas at kapartner nito sa negosyo si Gretchen. Idiniin ng ilang whistleblowers na mga dating sabongero rin na nabiktima daw sila ni AA, ang alias ni Atom Ang na big boss umano na siyang nag-utos na sila ay dakpin. Todo deny naman si Atom Ang sa mga akusasyon na sa kanya. Bagkus ay dinawit nito ang pangalan ng ilang mga kakompetensya sa isabong na siyang may mga posisyon rin sa politika. Habang ginigisa si Atom Ang sa pagdinig ng Senado, ang kanyang business partner at rumored girlfriend naman na si Gretchen Barreto ay rumesbak sa Senado lalong-lalo na sa chairman ng komite na si Senator Bato de la Rosa. Using her Instagram story, vinidyohan ni Gretchen ang kanyang TV habang nanonood sa Senate hearing at nilalait ito si Senator Bato. Mula sa pagsalita nito, nabakya at ang asta nito na para daw na hindi senador. Giit din niya, grandstanding lang ang ginagawa ni Bato at hindi naman talaga nakafocus sa investigasyon. Nananawagan pa si Gretchen sa publiko na huwag daw umano binoboto ang makagaya ni Bato. Maliban sa pagdadaot ni Lagreta kay Bato, kinwestiyon din ni Gretchen ang mamahaling relo na suot ni Bato. Aniya, saan daw nakakuha ng malaking pera si Bato to afford such luxury watch? Binulgar din niya na ipokrito daw si Bato dahil ito mismo ang tumalpak sa isabong. Git pa niya na may mga utang pa daw si Bato sa isabong at handa daw siya na ilabas ang listahan ng talpak at utang ng senador. Pinatulan ni Senator Bato ang mga patutsada ni Gretchen. Aniya, hindi lamang daw sa Gretchen ang may karapatang magsuot ng mamahaling relo na nagkakahalagang 85,000 pesos. Totoo naman daw na mahal ang kanyang relo dahil malaking halaga na ang 85,000. Pero para kay Gretchen for sure na barya lang ito. Iginiit naman ni Senator Bato na walang katotohanan ang mga paratang ni Lagreta sa kanya na siya ang tumatalpak. Kailanman raw ay hindi siya naglaro ng sabong. Sagot niya, tapos sasabihin pa na mayroon daw akong utang. Sabi niya may balance daw ako. Paano ako magkakabalance? Never akong nagsugal. Never akong nagsasabong. Never in my life kahit once na nagbet ako sa sabong. Hindi nangyari sa buhay ko yan. Iginit din ni Bato na wala daw siyang intensyon na gawing grandstanding ang naturang pagdinig. Dahil siya mismo naiirita siya sa kapwa senador na ginagawang grandstand ang kanilang Senate hearing para pag-usapan at magpalapad ng papel. Matapos ang sagutan ni Gretchen at Senator Bato sa media at sa social media, unang tumiklop si Lagreta dahil na rin sa pagbabawal ng kanyang partner si Tony Boy na magsalita pa siya. Lalo pa at dawit ang pangalan ni Gretchen sa Pitmasters Live, ang isa sa mga isabong ni Atom Ang. Agad ginawang private ni Gretchen ang kanyang account. Natigil na rin ang pagdinig sa Senado dahil na rin sa ipinagtanggol ni President Duterte ang benepisyo ng isabong sa ekonomiya ng bansa dahil kumikita raw rito ang pamahalaan. Pero batay rin sa pagdinig ng Senado kung tutusin ay barya lang ang kinikita ng gobyerno kumpara sa bilyong halaga ng mga isabong operators. Pero dahil kinatigan ni Pangulong Duterte ang isabong, sinunod ni Senator De La Rosa ang kanyang boss na itigil ang pagdinig sa Senado. Pero kamakailan, nagbago na ang desisyon ni Pangulong Duterte. Inanunsyo nito noong May 3 na matapos ang masusing pagsisiyasat ng kalihim sa Department of Interior and Local Government na si Secretary Eduardo Año, tigil na ang operasyon ng isabong sa bansa. Pahayag ng Pangulo, the recommendation of Secretary Año to do so away with isabong, and he cited a validation report coming from all sources. So it's his recommendation and I agree with it. So it is good. Isabong will end.
Matapos suspindihin ang pamahalaan ng e-sabong sa buong bansa, naglipa na naman ngayon ang mga iligal na online sabong. Ayon kay PAGCOR E-Gaming Licensing and Regulation Vice President Attorney Jose Tria, na-monitor nilang naglabasang muli ang mga iligal na sabong matapos suspindihin ang operasyon nito dahil sa utos na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Tria, batid nila na kapag sinuspindi ang operasyon ng e-sabong ay lalaganap ang iligal na operasyon ng iba. Sasamantalahin ang pagkakataon para kumita. Ani Attorney Tria na nalulungkot sila na napupunta lang sa may-ari ng iligal na e-sabong ang milyong-milyong kita nila araw-araw pero walang napupunta sa gobyerno. Inihayag pa ni Attorney Tria na inimpormahan din nila ang mga otoridad hinggil sa iligal na operasyon ng e-sabong at ngayon ay naghihintay na lamang sila ng kanilang aksyon. Inamin ng PAGCOR na daang-daang milyon ang kinikita nila sa e-sabong buwan-buwan at malaki ang naitutulong nito sa pamahalaan lalo na noong kasagsagan ng pandemya. Ipinag-utos na rin ni Philippine National Director for Operations Police Major General Valeriano de Leon sa lahat ng commanders ng kapulisan na paigtingin ang kampanya kontra iligal na e-sabong operations na patuloy pa rin sa operasyon sa kabila ng pagsuspindi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay De Leon, base sa kautusan ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Vicente Dano Jr., nahuliin ang mga online sabong websites na iligal na nag-ooperate hanggang ngayon at dahil mainit sa mata ng mga otoridad ang mga operators ng sabong, minarapat rin ni Gretchen na magpahinga sa kanyang social media dahil apektado dito ang negosyo nila ni Atom Ang. Babalik ka muli. I gotcha. Yeah! Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Tama lang ba na manahimik si Gretchen patungkol sa isyong ito? Para sa iyo, malaking kawalan ba sa gobyerno ang pagsususpinde sa e-sabong? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.